Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang babaeng nagngangalang Bubbles na biglang nagising sa kalagitnaan ng gabi pagkatapos maalala ang pagkamatay ng kanyang ama 12 taon na ang nakakaraan. Sa panahong yun, si Bubbles, na 14 anyos pa lamang, ay nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang ama na pinatay ng 2 magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay. Pagkatapos ng nakakatromang pangyayaring yun, madalas na namimiss ni Bubbles ang kanyang ama na palagi siyang tinuturuan ng martial arts at self-defense para kaya niyang labanan ang mga kriminal na gustong manakit sa kanya. Kalaunan, pinakasalan ni Bubbles si Tanggol Montenegro na una niyang nakilala sa isang narcotics meeting. Dahil nagmula si Tanggol sa isang mayamang pamilya, ang kanyang ama na si Robert ay tila hindi sang-ayon kay Bubbles dahil wala silang masyadong alam tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Tanggol si Bubbles at kinumbinsi ang kanyang mga magulang na isang mabuting babae si Bubbles hanggang sa tuluyan ng ikinasal sina Tanggol at Bubbles sa Arlington, Texas. Kalaunan, nag-honeymoon sila sa Caribbean Island kung saan merong summer house ang pamilya ni Tanggol. Pagdating doon, nakita nila ang mga larawan ni Tanggol noong bata pa siya habang kasama niya ang kanyang yumaong ina. Hindi nagtagal, in-enjoy ni Tanggol at Bubbles ang kanilang honeymoon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa paligid ng isla. Kinabukasan, pumunta ang bagong kasal sa isang restaurant kung saan nakilala nila ang isang lokal na nagngangalang Manny na nagtatrabaho bilang tour guide para sa mga turista. Sa oras na yun, inimbitahan ni Manny sina Bubbles at Tanggol na sumakay sa isang milyang habang zipline sa may kagubatan ng isla na pinamamahalaan ng kaibigan ni Manny. Nang maging interesado sa aktibidad, tinanggap ni Bubbles at Tanggol ang alok. Nang gabing yun, dinala din ni Manny ang bagong kasal sa isang nightclub para magsaya. Habang sumasayaw at nag-e-enjoy sila sa musika, si Big Biz, ang gangster leader sa lugar, ay nagpakita ng interes kay Bubbles at sinubukan siyang ligawan. Nang makita ito, sinubukan ni Tanggol na pigilan si Big Biz. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Big Biz ang mga babala ni Tanggol at iginiit na gusto niyang maisayaw si Bubbles na humantong sa isang komprontasyon. Sinubukang mamagitan ni Manny, ngunit tila walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap dahil galit na galit si Big Biz at sinuntok niya si Tanggol. Dahil sa maling pakikitungo ni Big Biz sa kanyang asawa, napilitan si Bubbles na gamitin ang self-defense skills na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa pagkakataong yun, nagulat sina Tanggol at Manny sa mga aksyon ni Bubbles. Kahit pauwi na sila, patuloy pa rin itong binabanggit ni Manny dahil sa labis na paghanga. Kinaumagahan, nakipagkita si Manny kina Tanggol at Bubbles sa kanilang bahay at ipinaalam sa kanilang dadalhin niya sila sa lokasyon ng zipline sa kagubatan. Pagdating doon, si Bubbles, na may takot sa heights, ay nag-aalangang sumali. Ngunit pagkatapos siyang bigyan ng katiyakan ni Tanggol at Manny, sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na subukan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Bubbles na hindi naman talaga nakakatakot ang pag-zipline, kaya niyaya sila ni Manny na pumunta sa mas challenging na zipline location. Pagdating nila sa lugar, si Tanggol ang unang sumubok ngunit bago pa man siya makarating sa dulo, biglang naputol ang lubid na sumusuporta kay Tanggol, dahilan para mabitin siya sa zipline cable. Nang makitang nasa panganib ang asawa, nagpanik si Bubbles, habang si Manny naman ay sinubukang iligtas si Tanggol. Sa kasamaang palad, limitado ang mga rescue equipment ni Manny, dahilan para mahirapan siyang mailigtas si Tanggol, na kalaunan ay nahulog sa kagubatan. Nang walang sinasayang na oras, agad na tumakbo si Bubbles sa gubat para hanapin ang asawa. Doon, nagulat si Bubbles nang makitang walang malay si Tanggol at bali-bali rin ang kanyang paa. Bukod dito, na-realize din niyang nawawala ang perang dala ni Tanggol at agad na naramdamang merong mali sa kanyang aksidente. Sa kabilang banda, agad na tumawag ng ambulansya si Manny para dalhin si Tanggol sa ospital. Nang sinubukang samahan ni Bubbles ang kanyang asawa, ang isa sa mga tauhan ng ambulansya na nagngangalang Omar, ay pinagbawalan siyang pumasok at sinabing isa itong medical procedure sa kanilang lugar. Nagbigay lamang si Omar ng business card ng ospital kung saan dadalhin si Tanggol. Dahil wala nang ibang choice, nanghiram na lang si Bubbles ng motorsiklo para sundan ang ambulansya sa likuran. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, naaksidente si Bubbles, dahilan para maantala ang kanyang pagdating sa ospital. Habang nagpapanik, tinanong ni Bubbles kung nasaan ang treatment room ni Tanggol, ngunit ipinaalam sa kanya ng receptionist na walang pasyente doon na merong ganoong pangalan. Dahil dito, sinubukan ni Bubbles na hanapin ang kinaroroonan ng asawa sa ibang ospital.
Gayunpaman, nakapagtatakang walang ospital ang tumanggap kay Tanggol bilang pasyente. Nang maramdamang merong kahina-hinala, inireport ni Bubbles sa pulisya ang pagkawala ni Tanggol upang maimbestigahan kaagad ng awtoridad ang kaso. Sa sumunod na araw, si Robert at ang kapatid ni Tanggol na si Sandy ay dumating sa Caribbean Island matapos marinig kay Bubbles ang tungkol sa pagkawala ni Tanggol. Agad silang pumunta sa police station kasama si Bubbles upang magtanong tungkol sa pag-usad ng investigasyon sa kidnapping ni Tanggol. Doon, nakilala nila si Chief Ramon, ang pulis na humahawak sa kaso. Matapos ikwento ni Bubbles ang lahat ng mga detalye ng insidente, kasama na ang pagkawala ng lahat ng dalang pera ni Tanggol pagkatapos ng aksidente, sinabi ni Ramon na talagang puno ng mga mapanganib na kriminal ang isla at karaniwan lang sa mga kriminal na dukutin ang mayayamang turista tulad ni Tanggol. Hindi nagtagal, pumunta sina Ramon, Bubbles at iba pa sa zipline location kung saan na-aksidente si Tanggol. Mula sa testimonya ng isang empleyado na kinwestiyon ni Ramon, inamin nilang wala sila sa lugar nang mangyari ang aksidente. Labis itong ikinagalit ni Bubbles hanggang sa tangkain niyang atakihin ang empleyado na halatang nagsisinungaling sa pulis. Agad na pinigilan ni Ramon si Bubbles at pagbalik nila sa police station, pinakita niya ang video ng pakikipag-away ni Bubbles sa nightclub noong isang gabi. Pinaalam ng pulis na nasangkot siya sa pinakadelikadong gang sa lugar at maaaring kinidnap si Tanggol ng mga miyembro ng gang na galit sa kanya. Sa sumunod na araw, sinimulang ipamahagi ni Bubbles ang mga larawan ni Tanggol at nagtanong tungkol sa kanya sa mga residente sa isla. Gayunpaman, tila walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap dahil walang ni isa ang umaaming nakita si Tanggol. Dahil dito, nagpa siya si Bubbles na imbestigahan ang kaso gamit ang kanyang sariling pamamaraan. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa lokasyon ng zipline para tanungin si Oscar, ang empleyado ng zipline. Dahil tumanggi pa rin si Oscar na sabihin ang totoo, agad siyang itinali ni Bubbles at balak siyang ihulog sa kagubatan tulad ng naranasan ni Tanggol. Nang makitang nagpapanik si Oscar, nirecord siya ni Bubbles habang inuutusan siyang sabihin sa kanya kung ano talaga ang totoong nangyari kay Tanggol. Sa takot na talagang ihuhulog siya ni Bubbles, inamin ni Oscar na nagsinungaling siya sa panahong kini-question siya ni Ramon. Inamin niya din na inutusan lang siya ng mga gangster sa isla na magdulot ng aksidente kay Tanggol habang nagzi-zipline. Gamit ang recording ng pag-amin ni Oscar, agad na pumunta si Bubbles sa police station upang ipakita ang video kay Ramon at hiniling sa pulisya na arestuhin ang mga salarin. Ngunit ang kakaiba dito, inutos ni Ramon sa kanyang mga nasasakupan na arestuhin si Bubbles sa kaso ng pag-atake kay Oscar dahil pinilit niya ang zipline employee na aminin ang kanyang mga aksyon at inutos din na i-deport si Bubbles sa isla. Sa sumunod na eksena, makikitang naka-handcuff si Bubbles sakay ng isang barko kasama ang isang pulis na magde-deport sa kanya. Matapos ang mahabang paglalakbay, nagpaalam si Bubbles na gagamit siya ng banyo. Pumayag naman ang pulis ngunit sa kondisyong papasok din siya sa CR upang matiyak na hindi siya tatakas. Pumayag si Bubbles at nang makapasok silang dalawa sa banyo, biglang inatake ni Bubbles ang pulis hanggang sa mawalan ito ng malay, saka kinuha ang susi ng handcuff para makalaya. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Bubbles sa dagat at lumangoy sa Caribbean Island kung saan nawala si Tanggol. Nang gabing yun, pumunta si Bubbles sa nightclub na binisita nila noon ni Tanggol upang hanapin si Manny. Nang makita ang lalaki, agad siyang inatake ni Bubbles at kinwestiyon siya tungkol sa pagkawala ni Tanggol. Iginiit ni Manny na wala siyang alam tungkol sa kaso at sinabing tutulungan niya si Bubbles na mahanap ang kanyang asawa. Kalaunan ay pumayag din si Bubbles at dahil alam ni Manny na wanted sa isla si Bubbles, nagkusa siyang dalhin ang babae sa kanyang bahay upang doon muna sila magtago. Matapos ipakilala sa ina at kapatid ni Manny, sinimulan ng talakayin ni Bubbles ang kanyang mga plano kay Manny. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Manny na kailangan nilang hanapin si Omar at ang iba pang driver ng ambulansya para malaman kung sino ang mastermind sa likod ng pagdukot kay Tanggol. Kinabukasan, dinala ni Manny si Bubbles sa isang lugar na kilala bilang gathering place ng mga gangster sa isla para mangalap ng impormasyon tungkol kay Omar. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang anumang makabuluhang impormasyon hanggang sa aksidenteng nakita ni Bubbles ang isang flyer na may parehong simbolo ng tattoo sa kamay ng isang driver ng ambulansya. Agad nilang tinignan ang logo na nabunyag na isang sabungan kaya nagmamadali silang pumunta sa lokasyon. Pagdating doon, hiniling ni Manny kay Bubbles na manatili sa sasakyan habang siya naman ay papasok sa sabungan para hanapin ang kinaroroonan ng driver na naghatid kay Tanggol. Sa kabilang banda,
nakita ni Bubbles na papaalis ang driver sa sabungan at sumakay ito sa kotse kasama ang isang babae. Pagkatapos nito, palihim silang sinundan ni Bubbles hanggang sa inatake niya ang driver sa isang bakanteng gusali at nagbantang papatayin siya kapag hindi niya inamin ang totoong nangyari kay Tanggol. Matapos sabihin ng driver ang kanyang nalalaman, ipinagpatuloy ni Bubbles ang pagbugbog sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. Ginamit ni Bubbles ang telepono ng lalaki para tawagan si Omar at inutos sa kanyang kaagad na pumunta sa lokasyon. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kasamahan, nagmadaling pumunta si Omar sa lugar upang makipagkita kay Bubbles. Matapos makipagdebate ng ilang sandali, nagalit sa kanya si Bubbles, ibinalibag si Omar sa sahig bago siya pinatay. Dahil sa ginawa ni Bubbles, sa huli ay muli siyang nahuli ng mga pulis. Itinuring ni Ramon si Bubbles bilang dahilan ng kaguluhan sa isla, at pagkatapos nito ay inutos niyang dalhin siya sa police car. Noong una, ang akala ni Bubbles ay dadalhin siya sa police station, ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, na-realize niyang dadalhin siya ng mga pulis sa kagubatan para doon siya patayin. Nang bumaba ang pulis ng sasakyan at naghukay ng libingan para kay Bubbles, nagawa niyang mapakawalan ang sarili mula sa pagkakahandcuff at pagkatapos nito ay pinatay na niya ang mga pulis. Kalaunan ng gabing yun, nagulat si Ramon sa isang tawag mula kay Bubbles na sinabihan siyang pumasok sa silid ng kanyang anak. Pagkapasok sa silid, laking gulat ni Ramon nang makita si Bubbles na nakatutok ang baril sa kanyang natutulog na anak na babae. Nang ma-realize na na-corner na siya, ipinagtapat na ni Ramon na namatay si Tanggol sa operating room noong araw ng aksidente. Inamin ni Ramon na kailangan niyang pagtakpan ng kaso dahil may utang siya kay Elbar, ang doktor na namahala sa operasyon ni Tanggol na nagligtas din sa buhay ng kanyang anak noon. Matapos sabihin ang lahat, si Ramon, na nakaramdam ng pagsisisi kina Bubbles at Tanggol, ay palihim na nagpasyang wakasan na ang lahat. Pagkatapos nito, bumalik si Bubbles sa bahay ni Manny habang umiiyak, dahil kailangan niyang tanggapin ang katotohanang patay na si Tanggol. Kinaumagahan, nagpas siyang maghiganti si Bubbles sa pamamagitan ng pagpunta sa ospital, kung saan inatake niya ang receptionist na nagsinungaling sa kanya noon. Kaagad siyang sinakal ni Bubbles hanggang sa mamatay ang biktima, bago siya inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan at kinuha ang ID ng receptionist ng ospital. Gamit ang ID na yun, pumasok si Bubbles sa silid ni Dr. Elbar at binalot ang kanyang mukha gamit ang isang plastic bag habang kini-question siya tungkol sa nangyari sa katawan ni Tanggol. Inutos sa kanya ni Elbar na tingnan ang footage ng kamera na ipinakita ang isang gangster na nagngangalang Silvio Lugo at kanyang mga tauhan, kasama si Tanggol na nabunyag na buhay pa at naka-wheelchair. Mula sa surveillance footage, dinala ng mga gangster si Tanggol sa operating room, kaya nagdisguise si Bubbles bilang nurse upang makapasok siya sa operating room para mailigtas ang asawa. Pagkapasok sa loob, nalaman ni Bubbles na kukunin lang ng ospital ang spinal marrow ni Tanggol para sa paggamot sa kanser na dinaranas ni Silvio. Bago pa magsimula ang operasyon, itinutok ni Bubbles ang kanyang baril sa lahat at agad na inilabas si Tanggol. Habang sinusubukan ni Bubbles at Tanggol na lumabas ng ospital, agad silang hinabol ng mga tauhan ni Silvio. Nang makalabas sina Bubbles at Tanggol sa emergency exit, biglang nagpakita si Silvio at kanyang mga tauhan para palibutan sila, kaya ginawang hostage ni Bubbles si Silvio, at inutusan ang gangster na ilayo silang dalawa ni Tanggol sa ospital. Sa mga panahong yun, nagbanta si Silvio kay Bubbles na maghihiganti siya, at pagkatapos ay tumalon palabas ng sasakyan para sumama sa kanyang mga tauhan na humahabol sa kanila. Gamit ang gabay ni Manny sa text message, nagawang matakasan ni Bubbles ang mga tauhan ni Silvio, at nakipagkita kay Manny na inimbitahan silang magtago sa isang nayon. Hindi nagtagal, nakarating na din si Silvio sa sinasabing nayon at tinanong ang mga residente tungkol sa kinaroroonan ni Bubbles at ng iba pa. Ang isa sa mga residente ay kaagad na sinabi kay Silvio ang kinaroroonan ni Bubbles, kaya agad na pinalibutan ng mga gangster ang bahay na pinagtataguan ni Manny at ng iba pa. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Bubbles at Tanggol ang bawat gangster na pumasok sa bahay, hanggang sa tuluyan ng makaharap ni Bubbles si Silvio sa isang one-on-one match. Nagtipon-tipon ang mga tsismosa para panoorin ang bakbakan, at pagdating ng mga pulis, hawak na ni Bubbles si Silvio bilang hostage, na hiniling sa mga pulis na arestuhin ang babae. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Big Biz at nakiusap sa lahat na huwag magdulot ng kaguluhan na maaaring makasira sa turismo ng isla na siyang ikinabubuhay ng mga residente. Sinubukan ni Big Biz na hikayatin si Bubbles na isuko ang kutsilyo, at nang sa wakas ay ibinigay na niya ito sa kanya, ginamit ito ni Big Biz para patayin si Silvio sa harap ng lahat.
Pagkatapos ay inutusan ni Big Biz sina Bubbles at Tanggol na umalis na kaagad sa isla at inutusan din ang mga pulis na bumalik na sa police station na may pangakong babayaran sila ng doble sa binayaran ni Silvio. Sa huling eksena, makikita sina Bubbles at Tanggol na umalis na sa Caribbean Island gamit ang isang speedboat at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.